Hello people, akala nyo tapos na no? Hindi, warm up pa lang yon. Charot. So ayun, this is our day 5 here in Baguio. Sinisipon nga pala ako ngayong araw at pinilit ko nga lang talagang mag voice over. Gusto ko na nga matapos to dahil nga talagang puno na talaga yung storage ng cellphone ko. Ngayong araw ay nakaplano talaga na sa strawberry farm lang kami pupunta doon sa Trinidad. Pero dahil maaga pa naman at madadaanan din naman namin itong Belchart, kaya naman dumaan na nga din kami. Noong nakaraan pa nga ito tinatanong ni Lowell kay Lolo dahil natatandaan nga niya na meron ng pasyalan dito na parang sa mga Chinese. May entrance nga din pala dito pero mura lang naman at nagkakahalaga lamang ng 20 pesos ang isang tao. Kung senior citizen naman ay nagkakahalaga lamang ng 10 piso ang isa. Wala nga sana kaming balak umakyat dito dahil nga kako ay baka nga mahal din ang entrance. Ang plano lang sana namin ay magpicture pero dahil mura nga lang yung entrance kaya naman pumasok na nga rin kami. Belchart nga pala ang tawag nila dito at ito nga ay Chinese temple. Sa bungad ay itong simbahan nga agad ang inyong makikita. Pwedeng ang pumasok dyan sa kanilang simbahan pero bawal na bawal ang magpicture. Sobrang dami nga din pala nilang alagang isda dito at mga tilapia nga yan mga be. Sobrang lalapad nga ng mga alagang tilapia nila dito mga mare at isi mo'y sarap iprito o kaya na may isigang. Medyo mataas nga itong lugar kaya naman itong hagdan ng kanilang way para makarating doon sa itaas. Hindi naman siya ganun kataasan kaya naman sinubukan na nga rin naming umakyat dito sa taas para malaman kung ano ang meron dito. Sobrang ganda nga rin ng tanawin doon sa taas pero bumaba nga din kami dahil nga nakalak naman yung mga bahay-bahay. Basta hindi ko alam kung ang tawag doon, bahala na kayo. Pumunta nga din pala kami dito sa may kabilang side at dito nga matatagpuan itong kanilang malaking kampana. Medyo mataas nga itong lugar kaya naman pag nakarating ka dito sa taas ay kitang-kita mo talaga yung baba. Hindi nga masyadong nakakapagod dito mamasyal dahil nga marami silang daan at marami nga silang shortcuts. Pababa na nga pala kami ng mga oras na ito at tuwang-tuwa nga ako dito sa mga nakalaylay na bulaklak. Dahil feeling ko ay ito na nga ang lagusan papuntang Encantadia. Charot. May mga ganito rin pala sila dito pero hindi nga pwedeng pumasok dyan dahil nakala. Pagkatapos namin dito ay dumiretso na nga kami papaba at dumiretso na nga kami doon sa aming pupuntahan. At fast forward na nga tayo mga mare dahil andito na nga agad kami sa strawberry farm ng La Trinidad. Grabe, sobrang init nga pala dito mga mare dahil hindi na nga ito sa Baguio. Pero kahit mainit yung araw ay medyo malamig pa rin naman yung simoy ng hangin. Dahil mainit nga dito at medyo nakakauhaw na nga rin ay dumaan nga muna kami dito sa bilihan ng shade. At pagkatapos ay nagpatuloy na nga kami sa pagpunta dito sa strawberry farm. Wala nga palang entrance dito mga mare pero kung gusto nyong mamitas ng strawberry ay per kilo nga ang labanan. Kung gusto nyong malaman kung magkano nga yung per kilo ng mga strawberry dito ay 780 lang naman mga mare ang isang kilo. Sobrang nagulat nga kami sa presyo ng strawberry pero dumiretso pa nga rin kami dahil gusto kong makakita ng fresh na strawberry. Hindi ko na nga kinaya yung init dyan kaya naman nilagay ko na talaga itong jacket ko dito sa aking ulo. Wala nga kapuno-puno dito dahil lahat nga lang ng makikita mo talaga ay taniman ng strawberry. Mayroon din naman ibang mga halaman dito kagaya ng lettuce, onion leeks at kung ano-ano pa. Meron din nga ata ditong repolyo. Sobrang lawak nga talaga nitong taniman na ito ng strawberry kaya naman hindi na kami umabot hanggang dulo. Hindi na nga namin binalak na mamitas ng strawberry dito dahil nga hindi na kaya ng budget namin. Sa paglalakad-lakad namin dito sa strawberry farm ay nakakita nga kami na nagbebenta ng broccoli. Yung isang balot nga pala niyan mga mare ay nagkakahalaga lamang dito ng 150 pesos. Kaya naman bumili ako ng isang balot dahil fresh na fresh pa talaga siya. Hindi nga namin afford yung 780 per kilo ng strawberry kaya naman itong mga lettuce na lang ang binili namin. Nagulat nga ako sa presyo ng lettuce dito mga mare dahil nga ang isang kilo ay 65 pesos lamang. Yung lettuce na green ay nagkakahalaga ng 65 per kilo at yung lettuce na violet naman ay parang 120. Bumili lamang ako dito ng isang kilo ng green at kalahating kilo nitong violet dahil gusto ko nga itong matikman. Double purpose nga ang pagbili namin nitong mga lettuce dahil nga gusto lang talaga naming makapasok dito at makapag-picture dun sa mga strawberries. Tuwang-tuwa din naman ako sa pangunguha ng lettuce dito dahil sobrang tataba nga nung kanilang mga tanim na lettuce. Kahit alin at kahit ilan ay pwede nga namin diyang kuhanin dahil lahat naman ng aming makukuha ay aming babayaran. Hala, hinawakan pala ni Lowell itong strawberry, dapat ninakaw muna din. Charot. Sobrang bait nga nung nag-aalaga nitong mga halaman dahil pinayagan kaming mag-uli dito sa kanilang strawberry farm. Pero pinapaalala nila na wag nga raw kaming kukuha ng strawberry dahil hindi pa nga raw yan pwedeng putihin. Aliw na aliw pa nga rin ako sa pangunguha ng lettuce dito at hindi ko na nga namalaya na sobra na nga sa isang kilo itong aking mga nakuha. May iba't ibang mga gulay nga rin pala silang nakatanim dito, kagaya ng celery at meron nga din pala silang mga bell pepper. Hindi na lang talaga ako bumili ng mga ibang gulay dahil nga ang iniisip ko ay yung pagdadala at hindi ko na nga talaga alam
kung paano ko pa dadalhin yung aking mga gaya. Pagkakuha namin ng sapat na dami ng mga lettuce na aming bibilin ay diretso na nga agad dito kay ate. Si ate nga pala yung nangangalaga dito sa farm at sa kanya nga rin kami pala magbabayad. Linisan pa nga pala niya ng mabuti ang mga lettuce na kinuha namin at inalis yung mga hindi na pwede. Kulang pa nga pala yung mga lettuce na kulay green na nakuha namin kaya naman pinadagdagan ko pa nga kay Lowell. At dahil nasiya na naman nga itong si Lowell sa pangunguha nitong lettuce ay napasobra na naman nga kami. Pero okay na okay lang din naman yun dun sa may-ari basta babayaran nyo. Dahil dito sa farm, kuha nyo, bayad nyo. Nakakatuwa nga din pala yung mga kamatis na ligaw dito na hindi nga nila pinapansin. Sobrang dami nga ng bunga at hindi nga raw nila yun kinukuha. Galing-gali ko nga kuhain at dalhin nga sa Lopez dahil sobrang dami nga ng bunga. Naiayos at naibalot na nga pala ni ate yung aming mga biniling lettuce kaya naman kami ay nagsimula ng umalis. Nakakatuwa nga talaga dito sa may kabilang farm dahil sobrang lalaki nga ng mga strawberries. Sinadya talaga naming agapan ng pagpunta dito dahil nga ang plano namin ay pupunta nga rin kami sa bagsakan ng gulay. Malapit nga lang daw yun dito sa may strawberry farm pero hindi na nga kami nakapunta dahil meron pala dito mga nagtitinda sa labas. Sobrang mura nga ng gulay dito dahil yung set nga ng pang chapsuy nagkakahalaga lamang ng 75 pesos. Tapos ang nakakaloka may kasama pa yung broccoli at saka cauliflower. Tapos kapag marami ka ring binili ay magbibigay pa sila ng freebies na celery at bell pepper. Maraming set nga pala ng chapsuy ang binili namin dito dahil nga magdadala din si Lolo sa Pangasinan para ipasalubong doon sa kanyang mga kaibigan. Habang nakasakay dito sa sasakyan ay tinikman ko nga tong strawberry na binili namin. Sa labas ng strawberry farm na nga lang pala namin napiling bumili dahil nga medyo pricey kapag nga kami pa ang pipitas doon sa loob. Sa labas kapag bumili ka ng strawberry ay nagkakahalaga nga lang pala ng 230 to 250. Medyo mahal kumpara sa iba dahil nga fresh from the farm din naman ito at doon nga rin ito pinuti sa pinuntahan naming farm. Yung iba kaya daw mura ay hindi na daw yun doon galing at sa ibang lugar na raw nang galing. Pagkatapos namin sa strawberry farm ay dito na nga kami dumiretso sa town ng Baguio. Dahil kailangan ko namang mamili ng mga pasalubong na pina-order ko sa aking mga kaibigan. Yes, opo, hindi lang po ako namasyal dito sa Baguio kung hindi nagnegosyo rin. At yun lang, bukas ulit dahil may isa pa. Bye people!